Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malalagay sa peligro ang buhay ni Doc Kim, pati na rin itong si Doc RJ. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. 2 araw na lang bago ang kasalang RJ at Lynette. Excited na si RJ para sa nalalapit nilang kasal ni Lynette. Sa wakas daw ay magiging isang masaya at buong pamilya na sila muli nila Annalyn. Natutuwa si Annalyn dahil malapit na ulit mabuo at matupad ang isa sa mga pangarap niya, ang magkaroon ng masaya at buong pamilya. Inaya ni RJ si Lynette at si Annalyn na mag-dinner date silang tatlo para mapag-usapan na din ang nalalapit nilang kasal. Masayang-masaya kasi ang puso ni RJ dahil ang ending ay sila din pala ni Lynette ang magkakatuluyan. Hindi na makapag-antay si RJ na makasama sila ni Lynette sa iisang bubong, kasama ang anak nilang si Annalyn. Habang nasa dinner date sila, napag-usapan nila ang kasal ni Lynette at RJ. Nagtanong si RJ kay Annalyn kung may makakadate na ba si Annalyn sa kasal ni RJ at ni Lynette. Nang sa ganon ay may kasama daw si Annalyn na maglakad sa gitna ng simbahan. Nagwika si Annalyn na wala daw siyang kadate sa kasal nila Lynette at RJ. At okay lang daw yun kay Annalyn kung wala. Biglang naisip ni RJ si Doc Kim Yang, ang bagong doktor sa Apex, na pupwede daw ba na si Doc Kim Yang ang maging date ni Annalyn sa kasal nito. Tutal naman daw ang sabi sa Apex ay crush daw ni Annalyn si Doc Kim Yang. Nagimbal si Annalyn sa balitang nasagap ni RJ. Biglang nahiya si Annalyn at nagwika na hindi niya daw crush si Doc Kim Yang at magkaibigan lang daw silang dalawa. Pero sadyang mabait daw si Doc Kim. Shinare ni Annalyn na tinutulungan siya ni Doc Kim na mahanap si Doc Lindon. Natuwa naman si Lynette at RJ dahil mabuti na lang daw at may nakakasama si Annalyn. Kinabukasan sa Apex, kinausap ni Doc Kim si Annalyn. Sinabi ni Doc Kim kay Annalyn na bet niya daw si Annalyn. Nagimbal naman si Annalyn sa sinabi ni Doc Kim. Malamang daw ay iba ang pagkakaintindi ni Doc Kim sa salitang bet. Kaya gano'n na lang ang sinabi nito kay Annalyn. Nagkaroon ng awkwardness sa pagitan ni Annalyn at Doc Kim. Hindi alam ni Annalyn kung ano ang isasagot niya. Kaya nagtanong na lang si Annalyn kung ano ba ang pagkakaintindi ni Doc Kim sa salitang bet at bakit niya nasabi yon kay Annalyn. Sa kabilang banda, dinala ni Gilbert si Doc Carlos, malayo kila RJ, gaya nga ng utos nitong si Morgana. Ginawa ni Morgana na suplahin o pigilan ang mga plano ni Doc Carlos kay RJ dahil alam ni Morgana na masisisi si Zoe kapag nagkataon na may nangyaring masama kay RJ at lalong naiisip ni Morgana na baka siya din ang mapagbintangan sa gagawin ni Doc Carlos. Ingat na nga si Morgana sa bawat galaw at mga plano niya. Galit na galit si Doc Carlos. Pinilit niya si Gilbert na pakawalan siya, kundi malalagot siya kay Doc Carlos. Nagsabi si Gilbert na pag-utusan lang daw siya ng amo niya, kaya wag na daw magmatigas ang ulo ni Doc Carlos kung ayaw nito na iputok ni Gilbert ang baril na nakatutok sa kanya. Palaban na nagtanong si Doc Carlos kay Gilbert kung sino ang amo nito. Kaya sinagot siya ni Gilbert na wag na daw makulit si Doc Carlos at malalaman din niya kung sino ang amo ni Gilbert sa tamang panahon. Nagkaroon ng idea si Doc Carlos na baka si Morgana ang may pakana kung bakit siya kinuha ni Gilbert, na baka nagsumbong si Zoe sa kanya.
Inis na inis si Doc Carlos. Sa sobrang inis nito ay nagwika si Doc Carlos na humanda kayong mag-ina sa akin. Hinahadlangan niyo lahat ng mga plano ko, kaya oras na makatakas ako dito ay babalikan ko kayo. Sa mental hospital, naglibot ang nurse na kaibigan ni Annalyn. Naaalala ng nurse ang bilin sa kanya ni Annalyn na sabihin sa kanya kung may kahina-hinalang kinikilo si Doc Carlos sa loob ng mental hospital. Napag-alaman ng nurse na wala si Doc Carlos sa loob ng facility, kaya agad nitong tinawagan si Annalyn para sabihin kay Annalyn kung ano ang natuklasan nito. Sumagot si Annalyn sa cellphone at nagtanong kung ano ang kailangan ng kaibigan niyang nurse. Nagwika ang nurse na malakas daw ang kutob nito na tama ang hinala ni Annalyn na nakakalabas-masok ng mental hospital si Doc Carlos. Gulat na gulat si Annalyn sa balitang natanggap niya sa nurse. Hindi alam ni Annalyn kung ano ang gagawin niya. Natatakot si Annalyn na baka hindi matuloy ang kasal ng nanay at tatay niya dahil alam ni Annalyn na obses si Doc Carlos kay Lynette at hindi papayag yon na maikasal si Lynette kay RJ. Samantala, galit na galit si Morgana. Hindi pa din daw titigil si Morgana hanggat hindi niya nasasabotahe at hindi niya napipigilan ang magiging kasal ni Lynette at ni RJ. Kaya nang malaman ni Morgana na sasama na si Zoe sa kasal ng daddy niyang si RJ ay nagpapaladesisyon nga si Morgana at nagsabi si Morgana kay Zoe na isama naman siya sa kasal ni Lynette at RJ. Pero nagalit lang si Zoe dahil kahit ano pa daw ang gawin ni Morgana ay hinding-hindi na nito mapipigilan ang kasal ni Lynette at RJ dahil desidido na daw ang dalawa na maikasal sila sa lalong madaling panahon. Napakadesperada naman daw ni Morgana dahil ayaw pa nitong tumigil. Nagsabi si Morgana na desperada na daw talaga siya dahil ayaw ni Morgana na mapunta si RJ kay Lynette at sa kanya lang daw si RJ. Nainis si Zoe dahil hanggang ngayon ay hindi pa din matanggap ni Morgana na hindi sila pupwede ni RJ dahil iba na ang pagkatao nito at isa pa ay kinasusuklaman ni RJ si Moira kaya wag na daw umasa pa si Morgana sa gusto nito mangyari. Sa kabilang banda, alam na ni Doc Kim na nagpapanggap lang itong si Doc Carlos na baliw matapos ipagtanong ni Doc Kim sa kaibigan niyang psychiatrist ang lagay ng mga sintomas ng sinasabi nilang na-diagnose kay Doc Carlos at hindi daw katulad yon ng ganong sakit. Kaya sigurado daw si Doc Kim na nagbabaliw-baliwan lang si Doc Carlos. Kaya kailangan daw mapuntahan ni Doc Kim si Doc Carlos para makasiguro. Nalalagay nga ba sa peligro ang buhay ni Doc Kim? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!